Na yun, nasabihan kami ng Mighty's Mission, talagang pinipare kumuha kami ng baril sa kanya-kanyang unit namin. At nagsimula kami sa Recodo noon. Galing kami ng Recodo papuntang Lamitan. Nagkuhan muna kami doon. Nag-briefing na ganun nga na Mighty's Mission talaga. Yun, hanggang nung nag-briefing rin yung mga team leader namin, dahil na ganun nga yung sinabi ng commander doon na Ano yung grupo ng kalaban nyo? Ano yung mga kalaban nyo? ang info ng sa briefing noon is meron daw kaming kukunin na wanted na tao. Kaya yun, bigyan kami ngayon ng task para huliin talaga siya. Nung galing namin ng Lamitan, papunta ng Albarca, nagbangka lang kami at nung mula dun sa may shoreline, papunta kami dyan sa target, mga 2 kilaling kami shoreline, ang tawag doon, yung nakipag-link up kami sa isang team ng ISPRA, 13SF company, para dagdag na kasama namin papuntang target. 29 kami na estudyante noon, tapos meron 10 ata or 12 yung isang team ng SF company. Pagkatapos noon, nag-link up kami. Ka-link up namin si lieutenant pa siya noon, si Lieutenant Buligin. Siya yung nagdala sa 13 company ng SF na kabady namin. Nung panahon na yon na naglalakad kami, mga 2 kilometers na yun ang lakad namin. Hindi naman matarik na bundok yun. Parang mga 50 yung elevation niya. Tapos papataas na kami. Yugan yun. Tapos biglang may pumutok sa harapan namin. Ako noon, team 4 ako noon. Ang lead noon is team 1. Kaya nung mga oras noon, alas 5 ng umaga. May pumutok na yon. Tapos pagkatapos ng may pumutok, yun, marami ng putok. Tapos nagkuhan kami na doon, maneuver, nag-change position kami. Nung nakarating kami sa area na yon, pukpukan na. At hindi na pansin ko noon na marami ng motorcycle na pinapaikutan kami. Parang, anong tawag? Parang yung tawag doon is pintakasi, yung tawag doon sa kanila. Pero may mga wanted na yun, mga alas 5, alas 6, wala pa. Wala pang natamaan sa amin noon. Yung oras na yon, nung nagtagal na encounter at may natamaan na sa amin, unang-una yung natamaan sa amin is yung O1 namin, yung talagang nagkukuman, at ang kasama niya yung radioman namin. Ayun, ang sabi ng radioman namin na assistant radioman, na meron kaming ka-link up na
isang company ng SF, yung 19 SF company. Ayun, nag-kuan kami muna doon. Hold the line kami doon dahil nga ang instruction sa amin hintayin yung kaling up. Pero ano sabi mo doon sa anong oras na yun? Yun nga, yung hinintay, sabi ko nga sa kuan namin, O1 namin at yung team leader ko na kuan ito sir. Dapat mag-change position na tayo kasi pinapalibutan na tayo ng kalaban. Pintakasin na to sir. Sabi ko, At saka area mo doon. area namin ito. Sabi ko, sir, area namin dati to. Kasi yung kapwa ko, yung kasama kong ranger nun, doon na wounded. Okay. Ano sabi mo? Hintayin lang, sabi naman nila na ni O1 na hintayin lang natin yung 19 company na galing up. Baka tayo yung magkasulubungan, sabi nila. Ano? Sino pangalan mo? Yung O1 namin is si Kwandon, si First Lieutenant Al Xiao, yung namatay rin doon sa encounter na yun. Okay, tapos tuloy-tuloy lang yung gera. Yun, tuloy-tuloy yung gera habang hinihintay yung SF. Pero grabe talaga yung putukan. Grabe yung putukan talaga nun. Sabi ko nga, Yung kalaban ang dami. at kami kukunti lang. Sabi ko nga sa experience dati na yung company ng Ranger, one company, isang kumpanya yon, na kuan rin sila na nawundidan. Kaya sabi ko, mag-change position tayo sir. Yun nga, sabi nila, maghintay lang tayo ng yung kalingap natin. Baka sabihin nilang, sabi niya, baka tayo rin yung magputukan doon. Kaya doon, hanggang ako na rin, sinabihan ko na rin yung team ko na kami, all around security, Parang box formation. Yun nga, ginawa namin. Hanggang doon, nung matagal na yung putukan talaga na kami, na recognize na kami or na compromise na yung mga position. mga bandang anong oras na yun? Mga na yun, mga alas 10 ng umaga. Pero may mga wounded na, may patay. May mga wounded na at may mga patay na rin. Yun, at ang wala nang nagkukuman noon. Ang inisip ng tropa, nag-hold the line talaga, pero talaga sa sobrang dami ng patay na, kaya nag-decision sila na na lang, mag-atras na. Tapos nung pag-atras nila, hindi rin kami nakasunod dahil yung sa position namin doon yung pinakamaraming kalaban. So sino yung kabady mo? Yung kabady ko noon sa position ko, si Lieutenant K. Si Lieutenant K, sabi ko sa kanya na, sir, wala na yung mga kasama natin. Na sila. Yung mga change position sila at yung mga iba rin, patay na, sir. Kaya wala na tayong kasama dito, sir. Sabi niya, sige, lang muna tayo, mag-observe lang muna tayo. Mga anong oras na yun? Mga around siguro yun, mga 1 PM. Yun nga, nag-hold the line kami doon, dalawa kami.
nung nakikipagbakbakan kami, yun, natamaan rin siya. Kaya ang ginawa ko sa sa kanya, pinakuan ko talaga, tourniquet. Saan yung tama niya? Sabi mo sa kanya. Yung tama niya noon, nakita ko, yun sa may hita niya, saka yun sa kamay, at nung hinang-hina na talaga siya, doon ko na lang nalaman na meron pala siyang tama sa katawan. Tama pala sa katawan. Nung nakikipag-barilan kami, ako na lang nakapagbarilan doon kasi medyo mahinan na siya. Ayun. Nilapitan pa talaga kayo ng kalaban? Nilapitan kami ng kalaban, mga approximately siguro, mga kuwan na yun, 20 to 30 meters. Inintay ko lang yung kalaban na makadikit sa akin. At yun yung time na makita ko siya para barilin or mga kuan. Ano sabi niyo hindi na siya makapagsalita? Si Lieutenant Ken noon ay hindi na siya makapagsalita maigi kasi parang kuan na siya, mahina na yung hininga niya. At ano ginawa mo sa kanya? Kinarga mo ba siya? yun, si Lieutenant Ken noon, binuhat ko siya. Malaking tao yun, kahit grabing bigat niya, nabuhat ko siya. Malayo lang sa killing zone. Nailayo ko siya mga nasa siguro 50 to 20 meters. Dahil nga pababa yon, mabilis yung kalaban, naabutan pa rin kami. Nung pagbaba ko sa kanya, kuwan na siya. Wala na siyang hininga. Talagang patay na siya. At nakakita ako ng butas na sa may puno. Doon ako nagtago, tinago ko siya doon. Tinabunan ko ng palapat ng nyog para tinabunan ko siya para hindi siya mahanap agad. At hindi rin siya pupugutan kasi yung mga kasama ko noon napugutan na. So marami pa kasama mo rin doon na napuputan? Marami nang napugutan noon nung pagkakon namin. So ang ginawa mo kay Lieutenant Ken, tinago ko lang muna. Tapos hinintay ko yung mga kalaban na papunta sa amin. Yun. Narinig mo yung kalaban? Naririnig ko na yung kalaban noon. Mga 15 meters to 10 meters na lang yung position namin. Yun. Nung pagkadikit sa akin, binugahan ko yung papunta sa akin kasi naririnig ko na yung mga kalaban na paparating, nagtatawanan na sila. Hindi ko man maintindihan yung mga salita nila. Mga recover, ito, baril na to, yung sinasabi nila. Tapos may mga kon pa dito, cellphone. Parang natutuwa sila. Tuwang-tuwa, nagtatawanan na, nag-aagawan ng mga bag kasi yung bag namin talaga na andun lang sa position namin, killing zone. Ayun. Wala ka nang kasama talaga doon? Wala na akong kasama doon noon. Dalawa na lang kami ni Late K, si Sir K, yung kwan talaga. Ako talaga yung last na naka-exit doon dahil ang pagkaalam ko, nandyan pa yung mga kasama ko. Nung narinig ko yung kalaban na nagtatawanan, kala ko kasama ko yun, pero nung na-recognize ko na iba yung salita,
inisip ko, kalaban na yun. Kaya yun, nag-decide ako na ako na rin, mag-eco-eco. Ano yun? Paano yun sinimulan mo yung iko-iko na yun? Sinimulan ko nung eco-eco na yun, tumalon ako sa... Binugahan mo muna sila kasi malapit sila sa iyo. Nung Na-secure mo na sila tinatawag. na-secure ko na si Lieutenant K, naghihintay na lang ako ng timing na maka-exit. At yun nga, nung dumating yung paparating yung kalaban, binugahan ko siya, binaril. Yun, sumigaw sila na may kalaban pa. Sabi, anong ginawa mo? Ginawa ko nun, tumalon ako sa may bangin. Bakit ano yung bangin na yun? Parang ganun. Yung bangin na yun, ganyan yung bangin. Dito kami sa may pinakababa. Tapos may pa-slope na ganun. Slope. Tapos yun, daanan na yun sa ilalim. Ang pinaka-kwan niya, yung height niya 15 feet. 15 feet siya. Yun, tumalon ako. Natapilok pa nga ako doon. Kaya nung hindi ko na maipadyak talaga yung paa ko, ayun, pinilit kong tumakbo. Pero nakita pa rin ako. Binaril pa rin ako pero hindi ako natamaan. Ayun, nung nakalayo na ako, mga kuwan na siguro 100 meters or 150. Kung anong oras na yun, umalik? Mga bandang kuwan na yun, 1400. Yun, naka-exit ako dun. Dala mo pa rin yung baril mo? Yung baril ko, dala-dala ko pa rin yung baril ko noon. Si Lieutenant K, anong tinabon mo sa kanya? Si Lieutenant Kit, inabunan ko siya ng kwan, yung palapat ng nyug. Mga 2 piraso siguro yan kasi nyugan yun eh. Yun, para Doon sa inigahan niya. Para maiwasan lang yung para yung mapugutan siya na hindi naman yung malaswang pagpatay sa kanya. Kaya isip ko yun. Kaya yun. Ano yung buwan? Si Lieutenant K, anong klaseng teenager siya? Si Lieutenant K noon, team 5 siya eh. Magkadikit kami ng team 4 sa akin. Tapos 5 siya. Yun, magdikit lang talaga kami. Nagkahiwa-hiwalay na rin kami ng team noon. Yung team niya at team ko noon, kuwan na talaga, hindi na kami nag-kuwan noon. Kasi nga, nagmamaneuver kami, tinitignan rin namin yung... Pero sa training siya talagang close din kayo. Si Lieutenant K, malapit kami talaga. Kasi, kuwan yun. Pagka nag-kuwan kami, yun, yung fun game, lagi kaming nagbibiro, sir, talo na naman kayo, mga ganon. Okay lang yan kasi, marami siyang pagkain nun, dinodonate niya yung pagkain namin. Ano yung last words na sinabi niya? Wala na kasi sinabi siya na mamamatay niya. Yung mamamatay siya noon, wala talaga, ang kanya, yung word na talagang sinabi niya, buddy, kuwan na. Wala na talaga. Kuwan na ako. Pero nag-kuwan na siya. Parang hindi ko na ma-kuwan na yung word niya. Basta ang malinaw lang, buddy. Yung kuwan talaga, yung pagka-kuwan namin, habang tinatalian ko siya, kaya natin to, sir. Tinatalian ko siya ng yung sa tama niya kasi baka malos blood. Sabi ko,
May tali naman ako, yung baging ba, yung baging or yung damit. Damit yung tinali ko nun. May extra ko man noon. Sabi mo na kaya natin siya. Kaya natin to sir, maliligtasan natin to sabi ko noon. Dalawa na lang talaga kayo. Dalawa na lang kami talaga noon. Nung, Hindi siya umiyak po kayo. may kasamang kwan siya noon eh. Talagang yung mata niya ay namumula na talaga. May sinasabi niya sa akin noon about sa pamilya niyon pero hindi ko talaga maklaro. Nung last, ano niya, nung Yung natamaan last, siya. oo, yung last kwan niya. Last breath niya pero hindi ko talaga makwan nun. Pero proud ka rin sa ginawa niya. Nakipaglaban pa rin siya sa kahit mamamatay na siya. Oo, kwan rin ako. Proud rin ako sa kanya dahil nakipaglaban pa rin. Kwan kami. Hindi kayo umatos na lang. Hindi kami umatras na dalawa. Dalawa lang kami kasi na kwan nun. Naiiwan na. Yun nga, akala ko nga noon, kasama namin yung lumalapit sa amin, pero hindi pala. Ayun, nung natamaan kami, naitakbo ko pa siya ng kwan. Pero wala talaga. Dibdib na ata yung tama nun. Hindi ko naman ako naka-uniforme, may dumugo dito eh. Ang focus mo lang na tama sa Oo, yung nakita ko talaga dito sa paa niya, sa kanyang kamay. pero sinasabi mo siya okay lang yun. So, inukong lang rin sa kanya na kaya natin sir, okay lang yan sir. Kaya pa natin to. Wala yung tama na yan sir, kaya natin yun. Ikaw may tama ka na rin. Tama na rin ako nung panahon na yun. Inisip ko na makatakas kami. Kasi wala na, corner na kayo eh. Nandiyan na yung mga kalaban. Na-corner na kami noon. Nangyari. Saan yung tama mo noon? Time na yun. Tama ko noon dito sa dito sharp nail yung pumutok na 2 o 3. Dito tapos dito. Pero ba hanggang ngayon nandito pa yung sharp nail eh. Yun yung panakuha. Nakuha yung isa pero yung dito sa bandang kwan hindi pa kinuha kasi baka mayroon daw ugat na kwan na nakakuan diyan. Ayan hindi ko pinakuha. Tapos isa pa ako marami rin ito hanggang dito hanggang ngayon mayroon pa ring kwan eh. Yung piklat niya. So, nung time na yun, kayo na lang, wala nang mga kasama na naka-exit na rin sila. Wala na. Yung time na yun, wala na talaga kaming kasama. Mga bandang. Mga bandang 2 p.m. na yun, 1400. Wala na kaming kasama nun. Kundi kami lang nung dalawa, nung oras na yun. Pero, kung talaga, kung naman na siya noon, patayin na siya, kailangan kong ikon rin yung sarili ko para Baka mabuhay na pa. mabuhay ako. Nagbaka sakaling tumakbo na mai-survive rin sarili ko para kung paano mabuhay ako at maikwento ko yung Paano ka nag-exit? paano ako nag-iiko-iko. Si ano yun ba? Si Juan. Anong message mo sa kanya? Sabi niya. Si Lieutenant K, kung saan man siya ngayon, sir, Kwan, salamat at ginawa mo pa rin yung base mo, yung trabaho mo, na gano'n nga yung trabaho natin, na mayroon tayong Kwan, ginawa pa rin natin. Kahit nung nangyari, Kwan pa rin tayo, nakipaglaban. At salamat din sa iyo sir na hindi dahil sa iyo noon na kwan rin ako na yung parang nawalan na rin ako ng pag-asa noon dahil dalawang alang tayo noon na kasama. Grabe pala yung tama mo noon. Hindi ko rin
Hindi ko rin naisip na ganun yung tama mo, nakita. Ay, nung binuhat kita, sinubukan kitang ilayo. Nung pagkuhan natin noon, nung nakalayo na tayo konti ng mga 50 meters, nung pagbaba ko sa'yo para magkuhan muna tayo, observe muna. Yun. Nabawian ka naman ng buhay. Pero hindi mo rin siya pinabayaan. Sinikyo mo pa rin siya. Hindi pa rin kita pinabayaan noon at sinecure pa rin ko yung ang katawan mo. Ayun, kung saan ka man ngayon, bantayan mo lang yung pamilya mo at bantayan mo kami bilang isang classmate mo na naging survivor. At yung motivation mo rin sa classmate natin nung mula pa training, tandaan namin yon dahil doon kami kumukuha ng mga idea, lalo na yung panahon pa ng mga nagtitraining tayo na ikaw laging SMC kasi yung mga tiyan namin noon kon na may pandi-pandisal ikaw munay pa ata yun noon sir kaya yun kahit saan man ako magpunta o hanggang nabubuhay ako hindi ko makakalimutan yung samahan natin. Kwento mo yung start na magiging ka. Ano yung ginawa sa ngayon? Kwento mo naman. Nung Ngayon, kwento mo naman yung paano ako nang survive doon. ngayon naman, ikwento ko yung